Good morning. Pinagpalang araw sa bawat isa. Kamusta tayo? Salamat na ba tayo sa Lord sa ating paggising. Yung araw na to, ginising tayo. Ang ganda ng sikat ng araw dito sa amin. Kita pa yung mga hamog. Pero ang ating dapat na unahin ay ang salita ng Panginoon. Dito sa 1 Samuel chapter 23 verse 14 to 29 ay babasahin ko lang po. Sabi dito, si David ay nagtago sa ilang at maburol na lugar ng Sef. Araw-araw hinahanap siya ni Saul, ngunit hindi tinulot ng Diyos na makita siya nito. Nanatili ang pangamba ni David sapagkat alam niyang siya'y talagang gustong patayin ni Saul. Nang siya'y nasa Hores sa ilang ng Sef, pinuntahan siya ni Jonathan at pinalakas ang kanyang loob sa pangalan ni Yahweh. Sinabi nito sa kanya, David, huwag kang matakot at hindi ka mapapatay ng aking ama. Ikaw ay magiging hari ng Israel. Magiging kanang kamay mo naman ako. Alam na ito ng aking ama. At ang kanilang pagiging magkaibigan ay muli nilang pinagtibay sa harapan ni Yahweh. Pagkatapos umuwi na si Jonathan at naiwan naman si Hores, si David, ang mga taga-Sef ay nagpunta kay Saul sa Gibea. Sinabi nila, si David po ay doon nagtatago sa lugar namin sa Hores, sa kaburulan ng Hakila, sa gawing timog ng kagubatan ng Hesimon. Alam po namin gustong-gusto ninyo siyang mahuli. Puntahan ninyo siya roon kung kailan ninyo gusto at tutulungan namin kayo sa paghuli sa kanya. At sinabi ni Saul, pagpalain nawa kayo ni Yahweh dahil sa pagmamalasakit ninyong ito sa akin. Mauna kayo roon at tiyakin ninyo kung saan siya nagtatago at kung ano ang nakita sa kanya at kung sino ang nakakita sa kanya. Alam kong mahirap siyang hulihin, kaya tiyakin ninyong mabuti kung saan siya nagtatago. Saka ninyo ibalita sa akin kung naroon pa siya. Sasama ako sa inyo para dakpin siya kahit na halugugin ko ang buong Huda. At sila'y nauna kay Saul papuntang Sef. Si David naman at ang kanyang mga kasama ay nasa ilang noon ng Maon sa Araba, gawing timog ng Hesimon. Lumakad si Saul at ang kanyang mga tauhan upang hanapin si David. Hindi lingid kay David na hinahanap siya ni Saul, kaya nagtago siya sa ilang ng Maon. Ngunit sinundan pa rin siya ni Saul, samantalang nasa kabilang panig ng bundok sina Saul, sina David naman ay nasa kabila at walang ibang mapuntahan. Masusukol na lamang sila ni na Saul nang dumating ang isang tagapagbalita at sinabi kay Saul, magbalik na po kayo at sinasalakay tayo ng mga Pilisteo. Kaya tinigilan ni Saul ang paghabol kay David at hinarap ang mga Pilisteo. Kaya ang lugar na iyon ay tinawag na Bato ng Paghihiwalay. Mula roon ay si David ay nagpunta sa En-Gedi at doon muna nanirahan. Ayun, ang ganda ng istorya kasi hinahabol talaga si David ni Haring Saul. Gusto nga patayin, pero sa kabutihan ng Lord ay hindi sila magpanagpo, no? Pero ang maganda dito at nakakatuwa dahil yung anak ni Saul na si Jonathan ay talagang matalik na kaibigan ni David at ito ay ginamit ng Lord para palakasin si David. Sabi doon, pinuntahan siya ni Jonathan at pinalakas ang kanyang loob, sabi sa verse 16, sa pangalan ni Yahweh. Naranasan mo na bang dalawin ng kaibigan sa panahon ng bagsak na bagsak at pagod na pagod ka? Ito ang naging karanasan ni David nang dalawin siya ni Jonathan. Nangyari ito sa panahong walang tigil ng paghabol ni Haring Saul sa kanya upang patayin. Ang presensya at mga payo ni Jonathan ang nagbibigay ng lakas ng loob at naging kalakasan ni David sa panahon ng kanyang kahinaan. Patuloy ang laban sa buhay hanggang sa ating huling hininga. Tayo man sa ating kapanahonan ngayon, may mga hamon ng buhay, kaya tuloy lang po tayo.
iba-iba ang ating mga nararanasan. Katulad ni David, mismong biyanan pa niya talaga naghahabol sa kanya para patayin siya. Pero mayroong kaibigan na nagpalakas ng kanyang loob. Bukod sa pinalakas ng kanyang loob, talagang binisita siya at tiniyak na hindi siya mamamatay. So sabi dito, kaya mahalaga na hindi natin dapat kalimutang magpasalamat at pahalagahan ang mga taong ginagamit ng Diyos upang tayo ay alalayan at palakasin. Tulad ng pagpapahalaga ni Jonathan sa kanyang kaibigang si David. Laging isipin na ang pag-iingat sa atin ng Diyos ay sapat. Hindi niya tayo iniwan at pinapabayaan. So huwag din kalimutan na pahalagahan ng mga taong nangangailangan. Maging Jonathan tayo sa kanila. Ibigay natin ang ating presensya at suporta sa kanila kung kinakailangan. Iparamdam ang ating pagmamahal upang sila ay lumakas at makapagpatuloy sa buhay tulad ni David, na buong kagalakang nanumbalik ang kanilang lakas at nanumbalik, nagtagumpay sa buhay. So mga kapatid, kung tayo ang nakakaranas ng kahirapan, pagsubok, no? Huwag tayong panghinaan ng loob. May mga kaparaanan ng Diyos, may pag-asa lagi sa Panginoon. Tuloy lang ang laban, dahil katulad ng ginawa ng Diyos kay David, hindi niya pinayagan na masukol talaga ito ng husto ni Saul at mapatay, dahil may plano siya. Naniniwala ako may plano ang Diyos sa bawat isa po sa atin, no? At kung tayo man ang malakas ngayon, yung ating mga kaibigan ay nanghihina, maging Jonathan po tayo sa kanila. Gamitin nawa tayo ng Panginoon para sila ay palakasin ang kanilang loob at tulungan kung may maitutulong po tayo. Napakahalaga ng panalangin. Kaya sa oras na ito, tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, patuloy akong magpapasalamat sa mga salita po ninyo, Panginoon, na angkop sa kapanahunan, Lord. Maari, Panginoon, na may mga kakilala, kaibigan, kapatiran po kami na nakakaranas po ng pagsubok. Tila wala nang pag-asa, para bang suko na sila, give up na po sila, Panginoon. Ngunit Lord, napakalinaw ng inyong mga salita na mayroon kang mga kaparaanan, Panginoon, para po makapagtagumpay ang inyong pong mga lingkod. Kaya Lord, I pray na bigyan sila ng mahabang pasensya sa mga nangyayari, Lord God. I pray din po, Panginoon, na bigyan sila ng matatag na pananampalataya. Gumamit kayo ng mga tao, Panginoon, na magpapaalala sa kanila, Panginoon, ng inyo pong grasya, ng inyo pong, Panginoong kabutihan, Panginoon, na ikaw po ang Diyos na hindi po nabubusan ng mga pamamaraan kung paano abutin ang inyong mga lingkod, Lord God. I pray, tulungan niyo po yung sino man, Panginoon, may suliranin ngayon na mabigat, Panginoon. Tulungan niyo sila, bigyan niyo sila, Panginoon, ng tibay, hindi sila bumagsak ng lubusan. Bagkus gamitin niyo po yung mga pagsubok na ito pang lalo silang mailapit, Panginoon, sa inyo. Pagpalain niyo po sila at pagtagumpayin sa buhay, Panginoon. At kung sino man po, Panginoon, dito, Panginoon, yung inyo pong hinihipo upang maging kalakasan ng bawat isa, Lord, I pray na maging masunurin po kami, Panginoon. Palakasin nga po namin yung mga nanghihina at tulungan yung mga nangangailangan, Panginoon. At kaya naman po namin, Panginoon, tulungan, Panginoon. Salamat po, araw na ito, Panginoon, ay amin pong ipinagkakatiwala sa inyo na ikaw po ang maghari, ikaw po mag-ingat sa bawat isa, at ikaw po magpala, Panginoon, sa bawat isa. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ni Jesus.